Sige, siguro proceed na tayo. But lost. So ang isa sa panakot sa atin ay kung alis ka sa iglesia, paano 'yan? Paano matutupad ah, wag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Saan kayo magkakatipon? Sige, take it away, Badlost. Ayan, Brox, salamat po. Marami pa naman po tayong mga nakikinig sa YouTube. So, alam po natin na mayroong mga ibang mga kapatid na mga nag-iisip na, ganun din po sa mga fanatics. Bigyan niyo lamang po kami ng kaunting saglit para po maipaliwanag po namin ito sa inyo. Brox, kailangan ko lang po ng inyong kaunting participation kung okay lang po. Alam ko Awa. po na narinig niyo na po ito noong several weeks ago nung pinag-usapan po natin. Kaya kung meron man po akong maiwan, dahil marami po akong flight of ideas na nagaganap habang nasa live dahil kinakabahan niya po, feel free to steer me back or drive me back po kung okay lang po sa inyo. Sige po, sige po. Ayan. So sige po, ilatag po natin, Brox, yung talata. Una po sa lahat, ito po kasing laging ginagamit po sa atin na huwag ninyong, wait lang po ha, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ito po yung Hebreo 10:25. Si Sansat, para sa inyo rin po ito. Um, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So Brox, yung ating pong paniniwala dito ay ito po yung huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon. Tama po ba na dapat dumadalo po tayo, Mm, pumupunta po tayo sa lokal at doon po tayo sasamba. Ganun po ang ating pagkakaalam. Tama po, ano po? tama. Ayan. So ipapaunawa po namin sa inyo mga kapatid na ipapakita po namin sa inyo ang ibang pananaw po dito. At sana po ay inyong ma-appreciate ang ipaglilingkod po sa inyo ni Brox ngayong gabi po. Alam po namin na si Dark Knight po ay sobrang busy, pero baka kabalik din po siya sa awa tulong po ng Diyos. Busy lang po si Dark Knight. Ayun po. Brox, dito na lang. Basahin na lang po muna natin dire-diretso. So ulitin ko lang po. Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Sa 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Sa 17, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Brox, ano po ang inyong nararamdaman dyan, Brox? Ah, Lalo na po doon sa 27. ah, nanakot. Tama Opo, ba? Tinatakot halatang eh. halata po, di Oo. po ba? At saka Brox, pansinin mo naman ito, Brox. Di ka lang dumalo, susunugin ka na. Oo. Hindi ka lang nakadalo, maiimpyerno ka na. Ganun po ba ang Diyos na kilala natin? Hindi po. Ganun po ba kakitid ang Diyos na kinikilala natin? Ganun po ba ang Diyos ng pag-ibig? Sapagkat ang pag-ibig ay Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Yan po ba ang maibiging Diyos na napabayaan mo lamang yung pagkakatipon sa mga ilang pagkakataon, gawa ng mayroon kang naging ibang obligasyon, gawa ng trabaho para lingapin ang pamilya o ibang mga bagay na meron ka namang matuwid na dahilan at nakikita ng Diyos yung dahilan na yun ay nararapat mong gawin at kanya namang mauunawaan. Sa tingin mo, Brooks, sa mga ganung bagay, titignan pa rin ng Diyos yon na hindi mo siya inuna, na winaling bahala mo yung kanyang sinabi na unahin muna ninyo o hanapin ang kaharian ng Diyos. Na dapat kapag hindi ka na nakakadalo ng pagkakatipon sa ilang pagkakataon o kahit sabihin pa natin sa madalas sa pagkakataon, Brooks, dapat sunugin ka na. Hindi po. Ganun po ba dapat, Brooks? Hindi po. Kung tumutupad ka naman, Brooks, hindi ka nga nakakadalo. Pero tumutupad ka, yung mga narinig mo ng mga kamakailan. Hindi ka man nakakadalo ng mga sumunod na pagkakatipon. Pero nakikita ng Diyos sa puso mo, yung mga narinig mo, tinutupad mo. Susunugin ka ba, Brooks? Kung ikaw, bilang isang ama, ipagpalagay mo ang sarili mo, Brooks, yung anak mo, susunugin mo dahil lamang hindi siya nakakadalo dahil meron na siyang asawa at anak na kinakalinga niya at sinabi mo, anak, dapat pumunta ka rito ngayon, ha? Kasi araw ng ating pagkikita. Ah, Hindi po. Daddy, sabi niya sa'yo,
Hindi po ako makakapunta dahil may sakit po yung aking asawa. Kailangan po namin puntahan sa ospital. Ang sasabihin ko ba sa'yo, bro, pabayaan mo pagkakatipon, susunugin kita. Marahas po yun. Yun po ba ang Diyos na kinikilala natin, bro? Ang Diyos Hindi ng po. pag-ibig? Hindi po. Yan. So, Brooks, ano po ba talaga ang kahulugan ng pagkakatipon na ito? Ito po ang sasabihin nila. Ikaw na nakakaalam ng mabuti, hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan sa iyo. Kaya't unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat sa iyo idaragdag. Kaya huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Ganyan po ang pagkakatagpi-tagpi niyan, tama po ba, Brooks? Mm. Kumbaga, makukonsensya ka talaga na yung nagbigay sa'yo ng hanap buhay, dapat siya unahin mo kasi ang nagbibigay sa'yo ng hanap buhay at pati nagbibigay sa'yo ng buhay. Yamang alam mo na yun ang matuwid na unahin ng Diyos, yun ang gawin mo dahil yun ang mabuti. Unahin mo dahil pag hindi, ikaw nakakaalam ng mabuti, hindi mo ginagawa, ibibilang sa yung kasalanan ng Diyos. Kapag hindi ka dumadala ng pagkakatipon, kagaya ng iba, mauuwi ka doon sa sinasabi sa 27, kundi isang kapila-kilabot na paghihintay sa paghukom, kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Yan ang mangyayari sa'yo. Agree ka dyan, Brox? Opo, yan po yung sinasabi nila. Opo, pero a-agree ka po ba dyan, Ay, Brox, hindi. sa ganyang klase ng Ayoko nito. paglilikot? Oo. Yun po. Kung ganyan ang sinasabi nga po nila, susuportahan ko po inyong sinabi kanina, kung ganyan ang Diyos na kinikilala ng ating pinanggalingan, I would rather lose my God and find a Amen. loving God. Opo. Na, na Tama. para po doong tinutukoy doon, Brox, sa the prodigal son. Ang ipinakita ng Ama ay unconditional love. Ito po, sige, tungo po tayo dito, Brox. Babasahin ko po ulit na huwag every Jess 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ulitin ko po, Brox, ha? Ano po ang maiisip niyo dito, Brox? Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ito ba? Ito po, Brox, anong mapapansin niyo rito? Pagkakaayos, pagkakasalansan, pagkakasabi, pagkakatipon. May napansin po kayo, Brox? Opo, yung tipon ang root word. Tama. Ayan po. So, tama po, Brox. Right on the money. Sabi nga po nila na hit mo po yung jackpot. Kung babasahin po kasi natin ito, mga kapatid, mga kasama, mga taga-subaybay sa Locon TV, hindi po dapat natin ito basahin na pagkakatipon, kundi pagkakatipon. Pagkakatipon. So, ulitin po natin, pagkakagawa, pagkakasabi, pagkakalagay, pagkakatipon. So, pagkakatipon. At Brox, kung titignan po natin ito, Brox, sa Bible Hub, kung pwede po, makikisuyo po ako sa ating sugo. Every Jess 25 sa ating pong Bible Hub, doon po sa Greek Text Analysis. Yan. So Brox, tignan po natin po dito, i-click natin yung labo ng aking mata. Ako'y tumatanda na po. Ang definition po, noong tinatawag na assembling together or gathering together. Wait lang po ha. Ako naman po ang ano. Ayan, Brox. So, ayan. So, assembling together. So kapag binasa natin ito, yung kanyang kahulugan, Brox, sa Greek, a gathering together or an assembly. At kung papansinin po natin dito, Brock, sa bandang itaas, ano po yung kanyang part of speech? Siya po ay noun. Noun. So kung noun po siya, hindi po ito verb na pagkakatipon. Ito po ay pagkakatipon. At ano po ang dapat nating itawag dito? Ito po ay assembly. Dahil ang assembly po ay noun. Kung titignan po natin, Brock, sa Google, tignan po natin ang kahulugan ng assembly.
Ayan. So, ang kahulugan po ng assembly ay a group of people gathered, gathered together in one place for a common purpose. So, isasantabi lang po muna natin ito, mga kasama, itong kahulugan ng assembly. At tutungo po tayo dito ngayon sa ating pinag-uusapan nga po na talata, ang Hebreo 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Ngayon, Brox, tinignan natin yung kahulugan ng assembly, no? Um, ano po ang inyong naiisip na, bro? Ito po ba ay literal na verb na, uy, magkakatipon tayo? O ito isang tinatawag na noun o pangalan na doon nga po sa kahulugan, ito nga po ay gathering together at kapag type mo po sa Google, ano po ang another word or synonym of gathering together, it will show you the word assembly as a noun. Dahil noun po ito doon na tinutukoy. So, Po. ano na po ang inyong, so far, Brox, ang inyong pong naiintindihan po sa ating pong pinag-uusapan? Noun po ito. So, assembly, gathering. Ayan. So, sige po. Brox, pwede po ibalik natin ito, Brox, sa yung kanyang kahulugan sa Google, yung assembly. Ayan. So, babahin po natin. Ang assembly po, a group of people gathered together in one place for a common purpose. Brox, yung bang place, lagi ba siyang literal? Hindi naman po. Hindi po. Tama po, hindi po siya laging literal. Dahil meron po tayong sinasabing gaya ng ganito, nasa kalagayan siya ng kalumbayan. O siya'y kasalukuyang nasa kalagayan ng kasiyahan. Or if I were to take his place, I will feel the same thing. So yung tinutukoy pong place, Brox, pwedeng hindi siya physical na lugar. Tama po? Po. Pwede po. Ayan. So kung ito po itatagalogin natin, ang assembly po pala ay grupo ng mga tao na pinagsama-sama para sa isang kalagayan upang bumuo. Okay, ulitin po natin ha. Assembly, a group of people gathered together in one place for a common purpose. Ulit po. Assembly ay ang mga tao na pinagsama-sama sa isang kalagayan na may isang layunin upang bumuo. Kasi po, Brox, yung po bang bike, Brox, kapag yung collectors po ng mga bike, ano po, yung mga nag-assemble ng bike, di po pa pag binili natin yung bike na ina-assemble natin, kung kukunin natin lahat at ilapag natin sa sahig, nasabi natin na we were able to gather all together the parts of the bikes. Pero Brox, ano po yung kailangan nating gawin para ito po ay mabuo? Ano pong term yung ginagamit po natin doon, Brox? Assemble. Exactly, Brox. We need to assemble. So, ibig sabihin pala, ang tinutukoy dito, Brox, is to assemble. So, kapag yung pala mga iba't ibang bahagi ng mga bikes ay pinagsama-sama na natin, we will be able to assemble one bike. Brox, medyo may nararamdaman ka na po. Po. Meron na po. Ayan. Meron ka na po bang napapansin na meron palang binubuo ang mga Kristiyano? Po. Kaya Meron na sila po. nagsasama-sama? Mhm. Naaalala po kaya natin mga kasama yung sinasabi sa Biblia na tayo yung nasangkap ng ano po yun, Bros? Sangkap po tayo ng ano, Bros? Katawan po. Ang isang katawan. So meron po pala tayong binubuo na isang katawan. At sino po ang ulo ng katawan, Bros? Si Kristo po. Ayun po pala. So ulitin po natin, assembly ay ang mga grupo ng tao na pinagsama-sama upang magkaisa hanggang sa maging isa para sa isang kalagayan. Ano yung kalagayan, Brooks? Yun nga yung sinasabi natin. Upang sila ay maging mga sangkap na bubuo ng isang katawan na ang katawan ito, ang ulo ay si Kristo.
At ang ulo ng katawan ng ito na si Kristo ay tinatawag na, ano pa bro? Alam ko kung alam niyo na po ang itatawag doon. Iglesia po. Ang katawan, iglesia. At kanino pong iglesia, Brooks, ang itinatag ni Kristo po? Sa Diyos po. Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, Brooks. Iglesia ng Brooks. Ngayon, Brooks, tignan natin. Yung assembly, ano kaya siya sa kahulugan sa Griego? Patitibayin po natin. Si Sansat, for you po. Para sa inyo po ito, si Sansat. At sa lahat po ng mga Opo. kapatid, Brother Nasty. Ramen. Gets ko na po. Brother Nasty. Ba't may ganon? Ba't may dedication? Brother Nasty. Okay, so opo. Kasi si Sansat, nalilibang po ako pagka kami po nag-uusap. Kapag meron po kami mga nadidiskubre. Ganon din po sa inyo, Brooks. At kay kapatid na Don Juan, Brother Nasty, kila Bird Spoon. Sa lahat po namang nandito, sikawan po ng Bullpup. So, yun po. Ayan. So, Brooks, ano po ang kahulugan ng assembly ano po ang assembly sa salitang Griego? Ano po? Ito po. Sunagogay. Ayan po, tama po. I-type po kaya natin, Brooks, yung ecclesia. Ano po kayang ecclesia sa English? Iglesia po yun. Ayun. So, ang ecclesia po pala ay assembly. Kung mapapansin po natin, assembly. So, Brooks, ito talagang lagi na po natin ito naririnig noon pa. Ecclesian to Theo. Sino po ang madalas nagsasabi niyan, Brooks? Di po ba si Bess? Ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos. So, Brooks, ito palang pagkakatipon na ito'y isang noun, ito'y hindi verb, kundi isang noun. Ang kahulugan pala nito ay assembly. Na ang assembling ito, Brooks, ayun nga yung mga Kristiyano na pinagsama-sama sa isang kalagayan bilang mga sangkap sa isang layunin upang bumuo ng isang katawan na ang ulo ng katawan ay si Kristo. So ito pala ang iglesia ng Diyos. Na kung titignan natin yung Ecclesian to Theo, ang kahulugan pala nito, Brooks, is assembly of God. Mga taong pinagsama-sama sa Diyos na ang ulo nila ay si Kristo. Na ito na nga, Brooks, ang Church of God. Ngayon, Brooks, balik po tayo sa Hebreo 10:25. Yan, basahin po natin ulit, mga kasama. Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. So, pwede na po natin sabihin, Brooks, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakaisa. Dahil tayo po ay inassemble, Brooks, di po ba? Gaya ng mga bike, yung kanilang mga parts kapag binuo mo ay magiging isang bike. So tayo po, ang sinasabi dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakaisa. O kung gusto natin, Brooks, basahin na natin, diretsuhin na natin, na huwag nating pabayaan ang ating iglesia. Pagkakatipon pa po kaya ito, Brooks? Opo, pwede rin. Pagkakatipon pa po ba itong verb? O ito po ay noun na, tumutukoy po ito. Gaya ng sa una pong nakasabi doon, nakasulat na ito'y assembly bilang noun, bilang isang pangalan. Noun, pangalan, pangtangi. Hindi po ako nagkakamali. So ito po pala, Brooks, kung babasahin pala talaga natin ito sa kanyang malalim na kahulugan, huwag nating pabayaan ang ating iglesia. Huwag nating pabayaan ang ating iglesia ng Diyos. Na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung namamalas natin na nalalapit na ang araw. Rox, ano po ang inyong maiksing masasabi po tungkol po sa ating pinag-uusapan? Pwede po yun. Si Ansat. Ayan. Ansat. Ako po, sige po. Sige po. Nakuha ko po yung sinasabi nyo na ito po kasi ginagamit itong talatang ito
sa ASNAP ng MCGI para sabihin sa mga kapatid na lagi kayong dumalo ng mga pasalamat, ng ano, sa gawain, kumbaga, huwag kayong Exactly po. liliban. Pero ang pinupunto ng talata na ito ay huwag pabayaan ang iglesia. Tama po, Exactly. ang ating samahan. Tama Yun po po. yung gusto nyong i-point. Kaya lang may tanong Tama po. ako. Kasi po, alam niyo naman Sige po yung po. ano, medyo sa agnostic naman po ako, no, perspective. Ano Apo. po, halimbawa lang, alam natin ng Biblia ay para sa Kristyanismo at gagamitin ito. Ito po bang ginagawa natin ngayon na nagsasama-sama tayo dito sa Broccoli TV, no? Apo. Nagkaroon tayo ng at tulong-tulong tayo na matulungan yung mga closet or mga nag-exit na. Pwede rin po Apo. natin sabihin na ito ay isang assembly o pagkakatipon na tinutukoy dyan sa Hebreo 10:25. Ang sagot po si Sansat ay tama po. 100%. Sundan po natin yung sinabi Yun. po ni Sir Eli kanina. Yung sinabi po ni Sir Eli na dalawa na nagkakatipon sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Bakit po si Sansat? Bakit po Sir Eli? Bakit po lahat ng mga kapatid o mga kasama nakikinig po? Nung ito po bang pinag-uusapan natin ito, wala po ba tayong nararamdaman na kaaliwan? Kayo po, si Sansat, wala po ba kayong nararamdaman kaaliwan dahil unti-unti po nating nasisiyasat at nauunawa ang dapat po nating maunawa? Ako naman po dito sa Nakaka... ginagawa nating pagkakatipon or pagsasama-sama natin, no, sa dito sa ano sa Broccoli TV. Masaya po ako. Kaya nga kahit gusto kong maghayatos, di ako makapaghayatos kasi hinahanap din nung ako na pumunta sa podcast at or kung makakausap ng mga closet or ng mga kapatid na nangingi ng konting payo. Masaya po ako at madami ako natutuklasan. Hindi lang po sa Opo, Bible at iba't ibang ano, opo, ang daming knowledge na nakukuha dito. Apo. opo. At sa particular pong itong sandaling ito, si Sansat, naaaliw po ba kayo na unti-unti po natin, kahit pa paano, nauunawaan po natin, nakakalapit po tayo doon sa mas malawak na pag-unawa, ang Opo. talatang ito? Ayan. Opo. So kung tayo po ay naaaliw, ano po yung sinabi ni Kristo si Sansat na ako'y paroroon sa aking ama, isusubo sa inyo ang dakilang mga aaliw. So, ibig po bang sabihin ngayong naaaliw tayo, sinasamahan po ba tayo ng Espiritu Santo? Dahil umaalam po tayo ng katwiran ng Diyos? Taste perspective po, opo. Yan. So, kung inaaliw po tayo ng Espiritu Santo ngayon, ibig sabihin, kasama po natin ang Kristo. Dahil hindi po isusugo ang Espiritu Santo kung hindi po tayo sinasamahan ng Kristo. Tama po ba? Tama po. Ayun po ang sagot, si Sansat. Kaya tayo Okay pong po. lahat na naririto at nag-uusap-usap, tiis man o tiis man, kung ang pinag-uusapan po natin nga ito ay tungkol sa Biblia at sa pag-alam ng katwiran at paggawa ng mabuti, sigurado po ang Kristo po ay nasa atin. Yan po ang aking sagot. Ayan. So, may follow-up Yun. question pa po? Or itutuloy na po natin? Okay na po. Okay na po ako. Sige po. Ito po, Brooks, ang ating magiging problema. Pero basahin po muna natin ulit na huwag nating pabayaan ang ating iglesia na kung saan tayo ay mga sangkap na katawan ng katawan na nagsama-sama upang magkaisa hanggang sa maging isang katawan na ang ulo ay si Kristo, na ito lang nga ang Assembly of God o Iglesia ng Diyos o sa Griego ay Ecclesian to Theo. So muli, na huwag nating pabayaan ang ating Iglesia ng Diyos na gaya ng ugali ng iba. Ngayon, Brox, dito po nila tayo ipitin and si Sansat. Bakit doon sa 24 ang sinabi ay ganito? At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Papaano ka namang makapagtitinginan kayo magkakapatid kung wala kayo sa lokal? Tama po, Brox and si Sansat, yan po ang sinasabi sa atin. Opo. Opo. Hmm. MCGI po. Diyan, yan, MCGI na MCGI, ano po, diyan po nila pinipihit ang ating mga siko. Iipitin po nila tayo diyan. Yan ay pagkatipon. Dahil kaya nga sinasabi na tayo'y mga tinginan. Paano mo nang makikita yung kapatid mo kung hindi ka pupunta ng lokal para makipagkatipon? Tama po, ano po? Opo, opo. Brox, yan. And si Sansat, request lang po. Brox, pwede po ba natin tignan ito sa Bible Hub, yung Hebreo 10:24?
Para po sa mga nakikinig, yung mga kapatid po sa loob ng samahan na inyong kinabibilangan ngayon, yung mga nag-iisip na po, sana po ay ma-appreciate niyo po. Ito po kasi ay dito po kayo naiipit, dito po tayo kumbaga naalisan, no? Dito po tayo na kumbaga naiipit sa ganitong sitwasyon kaya po tayo nawawalan ng trabaho, nag-iiwan tayo ng trabaho, nine-neglect natin yung ating mga oras sa ating mga pamilya, nasisira po ang ating pamilya dahil nga po sa talatang ito, sa maling paggamit ng talatang ito. Sana po maunawaan nyo at sundan nyo lang po kami, huwag po na agad umatol. Pakinggan niyo po muna sana kami mga kasama. Ayan, Rox, ayan. So, basahin natin Rox ha. Hebrews 10:24. And we should, ano pong sinabi Brox? Susunod, and we should Think. think. Brox, pwede po bang tignan natin ang kahulugan niyan? We should think. Yan, ito po ay verb. Ang ibig sabihin po is we should think. Di po ba? Or we should consider. Ibalik po natin, Brox, sa Tagalog po. So, hindi ka na pala pwedeng ipitin nito, sis Ansat, or sino pa yung mga kapatid po sa loob ng MCGI, hindi na po nila pwedeng gamitin ito sa inyo upang pilipitin ang inyong mga siko na kailangan yung dumalo ng pagkakatipon dahil sinasabi nila na tayo yung mga tinginan. Pero sa kahulugan po nito, mga kasama, ang ibig pong sabihin nito si Sansa, at tayo'y mga alalahanan, ating isipin ang isa't isa upang tayo'y mga udyok sa paibigan at mabubuting gawa. So hindi ka po pala talaga pinapupunta roon si Sansat para tignan mo yung mga kapatid. Kundi ang sinasabi Opo. rito si Sansat ay tayo'y mga alalahanan. O pwede nating sabihin, ating isipin ang isa't isa upang mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Si Sansat, ano po masasabi niyo? Maiipit ka pa po ba nitong talata na ito? Ngayong nalaman mo po ang kahulugan nito ay hindi naman literal na mga tinginan, kundi ang sinasabi po Hindi na rito po. ay mga Hindi na po. Sis Luz. Maiipit pa po ba kaya tayo nito? Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, yun po ba ang pagkakabigas? O na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakaisa kay Kristo Jesus na siyang ulo ng katawan na ating binuo, na siyang iglesia. Maiipit pa po ba kayo mga kasama, mga MCGI po na nakikinig, na ang sinasabi po rito at tayo'y mga alalahanan, hindi naman po mga tinginan. Hindi na po ito magagamit sa inyo ngayon kung tatanggapin lang po ng inyong mga puso. Hindi po na turuan. Ang ginagawa lang po namin sa inyo ay pinapaisip lang po namin kayo. Hindi po namin kayo kayang turuan. Ang kaya lamang po namin gawin ay pagnilay-nilayin kayo. Sana po ay ma-appreciate niyo po ito pong aming ginagawang pinababahagi sa inyo dahil ito po ay kinukuha namin sa mga original na salin sa Griego po. At tayo'y mga alalahanan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating iglesia na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Ito nga lang ng pinuntuto ni Brother Ridel. Sabi ni Brother Ridel, Brother Los, hindi ba't ang common na ating ginagawa pagpasok sa lokal, may isang mangangaral? Kung by technicality, sabi nga ni Brother Ridel, di naman pwede mangyari yan dahil mag-aralan sa isa't isa. Pwede bang nandun tayo, Brother Los, nag-uusap tayong dalawa, nag-aaralan tayo, at yung ibang katabi natin, nag-aaralan din, nag-aaralan din, nag-aaralan din? Hindi ba't ang turo sa atin ay may isang aral? Hindi ba't ganyan na natutupad sa lokal? May isang aral lang na pinakikinggan. Ang utos dyan, Brother Los, sabi niya, mag-aralan sa isa't isa. So hindi lalapat yan, sabi ni Brother Del. At tama po si Brother Del. Ano pong ibig sabihin? Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, sino po yung katotohanan? Si Kristo. Ay wala nang haing matitira pa patungkol sa mga kasalanan. Ano po yung kasalanan po na yun? Yung ba hindi ka na dumadalo? Hindi po. Ano po ba yung pinagsama-samahan natin sa loob ng Iglesia ng Diyos, si Sansat? Hindi po ba yung aral? Opo. Hindi po ba yun yung aral?
Ang sabi ni Kristo, halika kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin. Yun po ang pinagsasama-samahan natin, yung aral, yung pagtupad po sa aral. Ando na nga po yung sagot sa 24. Alalahanin natin ang isa't isa. Bakit? Para mga udyok po tayo sa pag-iibigan at mabubuting gawa para sa mga kapatid at sa kapwa. Pero ang ginawa nitong mga ito, pagkatapos nilang makilala ang katotohanan, hindi naman talaga sila nag-stay sa loob ng iglesia ng Diyos. Sila'y umalis. Pinabayaan nila. So, hindi sila doon, hindi sila nanatili sa iglesia. Hindi sila talagang naging solidong kaisa ng katawan. At ang ginawa nila si Sansat ay nilabag nila yung mga aral. Gumawa sila pa rin ng mga kasalanan. Yamang nalalaman na nila ang kautusan ng Kristo, pinabayaan nila ang iglesia, pinabayaan nila ang aral, pinabayaan nila ang Kristo. Bakit? Dahil hindi nila tinupad yung mga kautusan. Kaya dito, mako-qualify natin na dahil pinabayaan nila ang kautusan, ang mangyayari sa kanila ay kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Bakit si Sansat? Kasi pinabayaan nila yung iglesia. Tantamount, pinabayaan nila yung aral, pinabayaan nila yung utos, pinabayaan nila ang ating mga pinag-aralan kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Yun po, mga kapatid. Kaya muli po, babasahin natin at tayo'y mga alalahanan upang tayo'y maudyok sa pag-iibigan sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating iglesia na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadyang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. Dahil hindi lang sa ito'y patungkol sa mga kasalanan, nangangahulugan na hindi po natin tinutupad ang mga kautusan na ating tinanggap sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kung ito'y ating gagawin, ang mangyayari sa atin sa 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yun po ang kahulugan ng ang pagkakatipon sa Hebreo 10:25. Hindi po ito literal na pagkakatipon, kundi ito po ay ang assembly na siyang eklesiya, na siyang eklesiyan to Teo, na siyang iglesia ng Diyos o assembly of God. Na hindi natin ito mapapabayaan kung tayo'y laging mag-aalalahanan sa isa't isa upang mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ngayon, Question. sinasabi Ay, po ba namin, sige. sige po, Brox, sige po. Kasama ba ako dito? Hindi naman Kasama ako po kayo, Brox. naniniwala. Opo, tama po. Gusto niyo pa patunayan natin, Brox? Sige. O sa ibang pagkakataon po? Kasi halo-halo tayo dito. May believers, may non-believers. Sabi sa Korinto, pagka kayo nagkatipon, bawat isa sa inyo may isang awit. Hindi man tayo maawit dito. Tama po. Paano Tama yan? po. Brox, pwede po ba ito? Unang Tito 3:14. Oh. Ay, hindi po pala. Wait lang po Nahanap ko lang po. Meron po kasi dito, Brox, na sinasabi na ang bayan ng Diyos, wait lang po hanapin ko, Brox. Bayan ng Diyos na masisikat. Paano po ba ang tawag ng Brox? Meron pong gano'n sa Tito po yun. Sa mabuting gawa? Sa Opo, yan, tama po, mabuting tama po. gawa. 2:14. Ayan, 2:14. Pwede po ba natin, Brox, tignan ito sa Bible Hub? Sa Griego po, sa original. Aba. Ayan. Ano yung word na hinahanap natin? Meron po ditong tinutukoy kasi sa Tagalog po, pabalik po natin sa Tagalog, Brox. Silipin po na natin ulit yung Tagalog. Ayan. So, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin
upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Tama po, ano, Brooks? Yung tinutukoy po dito, bayan eh. Kaya nga po ang iniisip ng sektang ito, sila po yung bayan at sila lamang po yung bayan. Tama po ba, Brooks? Yun po ang ating paniniwala dati na tayo lamang po ang bayan ng Diyos. Apa. Ayan. Sige po, balik po tayo sa Bible Hub, Brooks. Brooks, tingnan po natin dito ha. Dito na lang po sa mismo naka-appear po sa screen. From all lawlessness, might purify to himself. Bayan po ba ito, Brooks, o a people? People. A people po. Sige po. Pwede po i-click natin yung definition, Brooks. Yan. So, ito po, a people. So, pag sinabi po ba natin a people, Brooks, ito lang po ba mga Kristiyano, Brooks? Depende. Kayo nga, Di po ba guys. tumutukoy ito? Sige. Di po Tuloy. ba, Brooks, tumutukoy ito? A people sa mga tao. May tinukoy po ba ditong isang samahan lamang po? Hindi po, general po. Hindi samahan. Gen. Yan. General. Tayo sa Tagalog, Brooks. Tama po si Sinsansat. Ito po ay general. A people. Sa palitan po natin na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya ang kanyang teka lang po, may pumasok pa yan. Upang malinis niya sa kanyang sarili ang mga taong masisikap sa mabubuting gawa. Kasama po kaya kayo doon, Brooks? Gumagawa po ba kayo ng mabuti? Opo. Sansat, gumagawa po kayo ng mabuti dahil sa malinis na puso at pag-ibig sa kapwa? Minsan po. Opo. Ayan. Opo, di po ba? At naniniwala po tayo, lahat ng nasa Broccoli, karamihan po ay gumagawa ng mabuti. Mga taong gumagawa ng mabuti, kagaya nila si Spetchay, nila Ate Petch, sa lahat po ng ating mga kasama, sa malinis na puso para sa ating kapwa. Di po ba kaya kasama kayo rito si Sansat? Malinis niya sa kanyang sarili ang mga tao na masikap sa mabubuting gawa. Sinabi lang po ba dyan mismo na Kristiyano si Sansat? Hindi po. Ayan. Sabi po Ngayon, ay lahat. Lahat po. Ngayon po, ano pong sinabi ni Kristo? Mapalad, sinong aking mga kapatid na babae at mga lalaki? Sinong aking mga ina? Silang gumaganap ng kalooban ng aking ama. Sila ang aking mga kapatid na babae, mga kapatid na lalaki, mga ina. Ang hindi laban sa atin, sumasa sa atin. Parang ganito, Brooks, tanggapin na natin na si Jollibee ang talagang number 1 fast food. Sabi ni Jollibee, nakakita ko na maraming nagugutom, malinis ang puso ni Jollibee. Hindi katulad ng pinaisip sa atin na ito'y halal, na ito hindi dapat. Sabi ni Jollibee, marami ako nakikita sa Smoky Mountain ng mga nagugutom. Halika, sinama niya yung kanyang mga buong crew ni Jollibee at nagpakain sila roon. At nakita ng kanyang mga crew, nandun si McDonald's, Brooks. At nagpapakain din ng mga batang nagugutom. Sinabi ngayon ng isang crew, Jollibee, nakita namin doon si McDonald, nagpapakain din. Gumagawa rin siya ng mabuti, nagpapakain ng mga batang nagugutom gaya natin. Sinaway namin siya. Sinabi ni McDonald's, bro, sinabi ni Jollibee, wag. Ang hindi laban sa atin, sumasa atin. Sapagkat ang gumaganap ng kalooban ng aking ama, sa aking mga kapatid na lalaki, mga babae, at aking mga ina. Kaya nga, sinabi ng Diyos, silang mga natatakot sa Kanya at gumaganap ng Kanyang katwiran, ito'y mga hintila, ay katanggap sa Kanya. Kung katanggap-tanggap, Brooks, saan tinatanggap ng Diyos? Di ba sa piling niya, Brooks? Na sinasabi naman ni Kristo, ang hindi laban sa atin, sumasa ang Brooks, sumasa kanila. So kung sila ang bayan ng Diyos, Brooks, at gumagawa ka ng mabuti, sasabihin ba sa ni Kristo na, wag yan. Sinabi na nga ni Kristo, nakita ni Kristo ang puso mo malinis. Gumagawa ka ng mabuti dahil sa pag-ibig sa kapwa. Kahit hindi mo siya kinikilala. Sasabihin ba ni Kristo sa'yo, Brooks, hindi kita kapatid dahil kahit tumutupad ka ng kalooban ng aking ama. Sasabihin niya kaya sa iyo, Brooks? Hindi po. Yan. Kaya di ba merong isang account na sinabi ni Kristo, kahit wag na kayo sumampalataya sa akin, sumampalataya na lang kayo sa aking ginagawa. Bakit, Brooks? Ano bang
mahalaga, Brox? Oo, mahalaga yung kilala mo si Kristo. Pero Brox, ano mas mahalaga? Yung kilala mo ng si Kristo sa bibig mo? O yung kilala ni Kristo yung puso mo na gumaganap ka ng kalooban ng kanyang ama kahit hindi mo na siya kinikilala? Dahil sinabi niya yun eh. Kahit huwag na kayo sumampalataya sa akin sa ginagawa ko na lang, kasi yun ang kalooban ng ama. Sa tingin mo ba, Brox, pagdating doon sa araw ng paghuhukom, hindi siya sabihin sa ni Kristo, halika, manahin mo ang kaharian ng aking ama. Opo, kasama na rin po doon. So, Brox, dahil doon, kasamang atheist, kasamang agnostic, kasamang Buddhist, Confucianist, Taoist, Shintoist, lahat ng mga samahan sa buong mundo na gumaganap ng kalooban ng Diyos regardless kung anong tawag nila sa Diyos nila dahil ang Diyos ay hindi tanga para hindi niya maipatungkol sa sarili niya dahil kilala niya lahat ng puso ng tao. Kapag ikaw may pag-ibig ka sa kapwa, alam ng Diyos yun. Kilala niya ang puso mo. Sumamba ka man dyan sa puno dyan, lumuhod ka dyan. Brox, hindi tanga ang Diyos para malaman niyang pinatutungkol mo sa Kanya yon, Brox. Ganun ba katangaan ng Diyos, Brox? Kung sakali nagpapasalamat ka dahil sa iyong kawalang alam sa aral, nagpapasalamat ka at nakakita ka ng isang malaking bato at doon ka nagluluhod. At doon ka nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ba alam ng Diyos, Brox, na siya rin naman ang pinatutungkulan mo, Brox? Hindi niya ba kilala ang puso mo, Brox? Kilala po. Ngayon, ito, Brox, sasabihin nila, paano naman yung mga atheist, yung mga agnostic? Wala naman silang kinikilalang Diyos. Sige, Brox, pagbigyan natin. Brox, ano ba ang maaaring isang kahulugan ng pananampalataya, Brox? Di ba ang pananampalataya ay isang paniniwala na iyong pinagtitiwalaan? Tama ba? Isang Mm. uri ng paniniwala na iyong pinagtitiwalaan ng iyong puso. Tama po, ano po? Opo. It is a belief that you trust. Na? So, Brox, ganito po. Bilang kayo po, sabihin na natin, Brox, I know you're agnostic, pero sabihin na natin atheist na, Brox, at sa marami mga atheist na nakikinig at mga agnostic. Brox, yung bang humanism, hindi ba pag-ibig sa kapwa yung Brox? Pag-ibig po sa kapa. Pag-ibig sa kapwa, Brox. Yung pag-ibig, di po ba, Brox, isang uri iyon ng paniniwala na iyong tinitiwalaan na ang pagtawid ng pag-ibig sa maraming kapwa ay isang uri rin naman ng kapangyarihan na isang malakas at mabuting kapangyarihan na nag-uudyok sa lahat ng tao para gumawa ng mabuti sa kapwa. Yun ang kapangyarihan ng pag-ibig na inyong pinaniniwalaan at tinitiwalaan. Tama po ba? Tama. Tama po. Kung ganun, Brox, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig. Mm. O di katanggap-tanggap din kayo sa Diyos, Brox, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil yung pinaniniwalaan yung paniniwala na pag-ibig, dahil yung tinitiwalaan, ang definition nun sa Biblia, Brox, alam ko na hindi na kinaniniwala sa Biblia, pero sa Biblia, ang definition ng Brox, ang Diyos ay pag-ibig. Na siya namang itinuro ni Kristo, mga ibigan kayo. Yun naman ang pinakadundo ng turo ng Kristo, di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ba pag-ibig ang nilulunduan ng lahat, Brox? At kahit pag sabi mo, hindi, wala akong kilalang Diyos. Oo, pero kumikilala ka sa pag-ibig. At sa Biblia nakasulat, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi na natin kailangan pagtalunan, Brox, kung sa'yo ba ang Diyos ay pag-ibig o sa'yo ay pag-ibig ay ito lamang ay pag-ibig. Ang mahalaga sa akin, Brox, alam ko na gumaganap ka ng kalooban ng Diyos at ang Diyos na kinikilala ko ay pag-ibig na ang pinaniniwalaan mo at pinagtitiwalaan mo ay ang kapangyarihan ng pag-ibig na gumawa ng mabuti sa kapwa. Brox, pareho lang tayo. Pantay tayo sa harapan ng Diyos. Atheist, agnostic, Christian, anumang samahan, Brox, pantay-pantay tayo sa Diyos at lahat tayo may bahagi sa kaligtasan kung tayo ay mamalis sa puso at gagawa ng mabuti sa lahat ng ating kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig. Yun ang po, Brox. Si Sansat, salamat sa lahat. May tanong pa ako eh. Kung gumagawa ako mabuti, Sige po. pero nagsasalta ako ng kapusungan laban sa Espiritu Santo, maliligtas ba ako? Hindi mo naman po alam, Brox, eh. Hindi, alam ko. Di po ba? Kung Sadya. alam mo po, di po ba? Sabihin na natin sinasadya mo, Brox, yun lang po ba ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos? Hindi po ba, Brox, kung ikaw ay naaawa sa iyong kapwa, mapapalad ang mga maawain sapagkat sila ay kaaawaan? Sapagkat ang awa ay lumuluwalhati sa paglukom? Mm. Compassionate ka, Brox, eh.
So wala Okay. kang pag-asa, Brox. Ang Diyos ay pag-ibig, Brox eh. Yun nga lang, Brox, Tama. di ba yung the prodigal son? Unconditional yung love niya, Brox eh. Brox, ganito, Hmm. mayroon kang tatlong anak. Yung isa, kinikilala ka at sobrang masunurin sa'yo. Yung isa, kinikilala pero hindi tumutupad. Yung isa, Brox, medyo swain, hindi ka kinikilala. Pero lahat ng itinuro mo sa kanya, ginaganap niya, Brox. Sino sa tatlo, Brox, sigurado yung isa, tatanggapin mo yung kinikilala ka at sinusunod ka. Isa, kinikilala ka lang sa bibig pero hindi ginaganap ang kalooban mo. Yung isang anak mo, Brox, medyo rebel siya sa'yo, pero lahat ng itinuro mo sa kanya, dahil alam niyang yamang ito'y matuwid, ginagawa niya sa kanyang kapwa, hindi mo tatanggapin yung anak mong yun, Brox. Kung ako, tatanggapin ko. Pero sabi dun sa Biblia, hindi patatawarin yung nagsasalta ng kapasungan. Eh. Opo, tama po. Pero So, mali maawain ka, ito. Brox eh. Hindi totoo to. Na, Para, para sa papatawarin din akin, pala. Brox, Mm. para sa akin, Brox, hindi po kasi lalapat eh. Kasi kung maawain ka, Brox eh, may pag-asa ka eh. At may tanong po Mm. ako sa inyo, Brox, compassionate po ba kayo? Opo. Ito po bang ginagawa niyo, hindi po ba ito isang form ng compassion? Ito pong Compassionate. ginagawa ng mga nandito. Wala naman po Yes. tayong kinikita eh. Wala naman po tayong ano naman dito, pero minamalasakit natin yung ating kapwa. Hindi po ba ito compassion, bro? Compassion po. Kung ang Diyos po pag-ibig, bro, hindi po kaya sa compassion eh. Compassionate po. So, bro, yun po ang aking masasabi. Sa magkabilang panig man po, kung yan po ang iyong paniniwala at ako'y narito, hindi po nagiging problema sa akin, bro. Titignan ko po kayo gaya ng sa aking sarili. Na kung ako po, naniniwala na ang mga believers ay may pag-asa, ganon din po ang mga non-believers. Dahil kayo po ay may pag-ibig sa puso, gumagawa ng mabuti sa kapwa, dahil sa pag-ibig, dahil sa compassion, dahil sa awa. Kikilalanin din po kayo ng Diyos. Yun po ang aking paniniwala. Kaya mga atheist, agnostic, Buddhist, Confucianist, Shintoist, lahat po ng paniniwala, lahat po ng mga samahan na gumaganap ng kalooban ng Diyos na nagkakaisa sa isip at sa puso at sa espiritu na gumagawa dahil sa pag-ibig, gumagawa ng mabuti dahil sa kapwa, may pag-asa po lahat sa Diyos. Rox, ito, no, di ba yung binasa natin kanina, upang malinis niya sa kanyang sarili, ang mga tao, na masisikap sa mabubuting gawa. Rox, pwede po ba natin i-flash po yung itong unang Timoteo 4Gs? Ayun na po. Ayan, ayan. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagan kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. So again, Rox, gaya po na napag-usapan natin dito. So ibig sabihin po ito, tagapagligtas sa lahat ng mga tao. So ibig sabihin, Rox, agree po ba kayo? Sinabing sa lahat ng mga tao, medyo sinabi lang na lalo sa mga nagsisisampalataya, nakasama po sila doon sa tinutukoy sa lahat po ng mga tao. Opo. Yan. So, ibig sabihin po pala, Brox, tagapagligtas siya ng mga hindi sumasampalataya at mga sumasampalataya. Tama po ba, Brox? Opo. Opo. So, bakit po? Ano po ang common denominator? Di po ba ang Diyos ay pag-ibig? Kanyang nililinis sa kanyang sarili ang mga taong masikap sa mabubuting gawa. Kaya nga po doon sa unang Timoteo 2:4, kung di po tayo nagkakamali, kung di po ako nagkakamali, na siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Tama po, ano po? Yun po ang Opo. nakasulat. Ayan. So ibalik po natin, Brox. Ito po ang naging problema kung bakit yung mga Kristiyano masyado tama po ba, Brox? Tawag po ba dito yung sila yung nakakaangat? Ito po ba yung tinatawag na superiority complex? Tama po ba, Brox? Opo. Yan. Kasi ang sinasabi nga po dito sa unang Timoteo 4:10, tagapagligtas siya sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Tagapagligtas siya sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Brox, ano pong naiisip nyo dito sa lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya? May advantage kapag sumasampalataya ka. Opo. Kumbaga, kaya sabi nga ni Mahatma Gandhi, I like your Christ but I don't like your Christianity.
dahil meron nga pong tinatawag na superiority complex. Kami ang mga Kristiyano, kami ang kay Kristo, kami ang mas malapit sa Diyos. Tama po ba, Brox? Parang ganun po ba? Opo. Opo. At yun din po ang pag-iisip ng ating mga kasama doon po sa sektang pinanggalingan po natin. Tama po? Mm. Kaya sila ay may superiority complex, sila ay mapaghatol dahil iniisip nila na sila yung mga lalo na sa mga nagsisisampalataya at tinutukoy nila ito na ito nga yung bayan ng Diyos, na ito na nga yung CGL. Na kung makikita naman natin doon sa talata ng Tito ang sinasabi na kanyang nilinisin at sa kanyang sarili ang mga tao masisikap sa mabubuting gawa. Kung ididikit mo po dito, Brooks, magsusuhato po siya, tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga tao, ano po, Brooks? Masikap sa mabubuting gawa. Dahil siya, Brooks, ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Brooks, ibig po bang sabihin nito, mamimili ang Diyos? O ililigtas niya rin po, Brooks, kahit hindi sumasampalataya? Wala po siyang pinipili. Lahat po. Tama po. So, kung gano'n po pala, wala siyang pinipili at ang kanyang nililinis ay ang mga tao na masisikap sa mabubuting gawa. Rox, may tanong po ako. Ito po bang Broccoli TV? Ito po ba hindi masikap sa mabubuting gawa? Yung ginagawa po nito. Ito po ba masamang gawa? Hindi po masamang gawa. Masikap naman po. Sa mabuting Meron gawa. po bang maraming mga atheist sa buong mundo? Meron po bang mga atheist at agnostic na masikap sa mabubuting gawa? Madami po. Yung sinabi nga po ni kapatid na Don Juan de Marco, kadalasan mas maunawain ang mga atheist at mga agnostic kaysa sa mga Kristiyano. Tama po? Tama po. Dahil meron silang tinatawag, Brox, na mas nakakaunawa. Dahil nakikita nila na ang mga Kristiyano ay merong tinatawag na superiority complex dahil nga po sa sinasabi dito, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Tama po, na Brox? Ito po yung ginagamit nila na kanilang ginagamit sa kanilang sarili. Kami superior dahil kami mga mananampalataya. Tama po? Tama po ba? Yan. Pero malinaw din po dito na sinasabi na ang Diyos tagapagligtas siya sa lahat ng mga tao. Sa mga taong masisikap sa mabubuting gawa. Tama po? Apo. Ayan. So patunayan po natin na hindi sila special. Brooks, meron po talata, di po ba, na sinabi ni Kristo, hali kayo, mag-aral kayo sa akin. Apo. Sinabi po ni Kristo, di ba, hali kayo, mag-aral kayo sa akin. Ngayon, Brooks, tanongin kita, Brooks, kung guro ka, anong layunin mo para sa mga estudyante mo, Brooks? Matuto po sila. Matuto, tama. At kung mag-e-exam, Brooks, anong gusto mo, Brooks? Sa lahat ng estudyante mo? Makapasa po sila lahat. Mataas ang grades. Makapasa, Brooks, tama. Eto, Brooks, ha? Ito po, mga kapatid, mga kasama. Kung tatanungin natin ang Kristo, ano kaya ang sasabihin ng Kristo para sa lahat ng mga tao? Hindi po ba ganito, Brooks? Ibig ko, gaya ng sabi ng kanyang ama, ang lahat ng mga tao, mga ligtas, lalo na yung mga nagsisisampalataya. Bakit, Brooks? Kasi nag-aral nga sila kay Kristo eh. Inaasahan ni Kristo na lalo silang dapat na mga ligtas dahil nag-aral sila sa Kanya. Hindi dahil special sila, Brooks. Kundi dahil inaasahan ng Kristo, sumampalataya kayo sa akin, nag-aral kayo sa akin, inaasahan ko kayong mga makapasa. Ibig ko lahat mga ligtas, lalong-lalo na yung mga nag-aral sa akin. Nagets po, Brock, si Sansat? Gets po? Hindi po dahil special sila, kundi sinasabi ng Kristo, sinasabi ng Diyos, kung tatanungin natin si Kristo ayon sa sinasabi ng Diyos, na siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Siya ay tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na ng mga sumasampalataya. Bakit? Kasi nga sumampalataya sila eh. Nakaalam sila ng aral. Sila kay Kristo. Kaya kung tatanungin mo si Kristo, ibig ko lahat mga ligtas, lalo na yung nagsisampalataya. Kasi sila yung nakaalam eh. Sila yung nag-aral. Kumbaga sa estudyante, gusto lahat ng estudyante ko makapasa, lalo na yung mga masisipang mag-aral. Ano po ang inyong masasabi po, Brox? Special po ba ang Kristiyano? Yun po ba ang kahulugan ng lalo na sa mga nagsisampalataya? O dahil inaatangan sila ng mas malaking pag-asa ng Diyos dahil sila yung mga nag-aral kay Kristo? Si Dark Knight siguro, tawagin natin. Dark Knight. Opo, andyan nga po si Dark Knight. Dark Knight, pasok ka na po. May sasagutin lang ako saglit.
Glenn Madrona Manalaysay. Mga mukha di kayong pera, nagtitinda ng t-shirt. Ang pangit ng nakasulat na kulto daw. O baka kayo kulto. Yes po, kulto kami. Kayo po ba kaya nyo bang aminin na kayo rin ay kulto? Opo, nagtitinda po ng t-shirt. Gusto mo ba isa-isahin ko kung ano tinitinda nyo sa MCGI? Glenn, gusto mo isa-isahin ko? Mula nung 1980s hanggang ngayon kung ilan? Glenn, umakit ka dito. Iisa-isahin ko sa lahat ng tinitinda nyo dyan. Umakit ka dito. Sige, tuloy. Ayun po. At para kay Glenn Brooks, dalawa pong uri ng kulto. Isang kultong negatibo at isang kultong positibo. Yun lamang po. At nasisigurado po namin na kami po ay nasa positibong kulto dahil na kami po ay tumitindig sa katwiran at tunay na totoo. Yun lang po. Yun po, Brooks, kung mababalik, ang Diyos ay tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, ililigtas niya yung mga tao, sumasampalataya man o hindi sumasampalataya. Pero lalo na nung sumasampalataya. Hindi dahil special sila, Brooks, kundi mga nag-aral sila kay Kristo. Sila yung mga nakasampalataya. Sabihin na natin sila sa estudyante, sila ngayon mas mga nag-aral. Kumbaga, kung ikaw guro, siyempre kung meron ka mga sa 10 estudyante mo, meron doong 3 na talagang masikap mag-aral, sasabihin mo talaga na kung mag-exam, ibig ka pasa, lalo na yung mga masisipag mag-aral. Ganon din ang kahulugan. Kaya hindi ang kahulugan nito, Bros, ay ang mga Kristiyano ay somewhat special or superior than the rest. Hindi po. Ang ibig sabihin lang po nito, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. Agnostic, atheist, Buddhist, Shintoist, Confucianist, lahat po, Catholic, born again, Baptist, lahat po ng samahan na mga taong mapubuti na mayroong pusong dalisay na naglalaman ng pag-ibig na mula sa Diyos na gumagawa ng mabuti sa kapwa. Tayo pong lahat ay pantay-pantay nga lamang po lalong inaasahan ng Diyos sa mga Kristiyano dahil sila'y mga sumampalataya, sila'y mga nag-aral ng katotohanan kay Kristo. Kaya mas inaasahan sila ng Diyos na mga ligtas. Hindi dahil special sila, kundi mas inaasahan sila dahil sila ang mga sumampalataya. Hindi po sila special at hindi po sila superior. Hindi po yan ang kahulugan ng lalong-lalo na ang mga nagsisisampalataya. Yun po, Brox. Yun lang po. Yun. Kaya wala po dapat MCGI bro ang manggagawa. Yung tinutukoy po ni Pablo ron, siya po yun at si Apollo. Ang manggagawa ng Diyos, ikaw po ay isa sa bukid. At ang lahat po ng mga taong gumagawa ng mabuti sa buong mundo, sa anumang samahan, anumang sekta, anumang relihiyon, lahat po tayo na mga tao na may pusong malinis na mula sa Diyos, gumagawa na mabuti sa kapwa dahil sa pag-ibig, tayo pong lahat ay ang bukid ng Diyos at ang gusali na binubuo ng Diyos. Yun lang po mga kapatid, huwag pong mapaghatot. Yun lang po. Salamat po, bro. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa lahat. Okay, thank you. But lost.